So, yung challenge sa leadership, mukhang sa ibang araw na mangyayari yan. At yung tuloy-tuloy na pag-aambisyon ng kabila ay, well, hindi pa naman natitigil. Ngunit, as of today, wala talaga silang numero. Kahit na nakuha na nila yung dalawang so-called independents, wala naman talaga sila sa bilang kahit noon pa. So, it is still 13 to 11. I hope everybody is well. So, exciting yung mga araw, exciting ang kapanahunan ngayon. So, nakita natin kanina, walang ko. Marami dito kasi, maraming nag-PM sa amin at sinasabi, paano yan? Anong mangyayari? Ganito, anong sinabi ko sa inyo? Wala. Wala akong sinabi. Ang sinasabi ko is, kailangan natin, as always, na huwag natin i-expect parati na may masamang mangyayari. Okay? So, bago tayo magpatuloy, magandang gabi para sa mga bagong dating, lalong-lalo na yung mga nandito sa Black App. Bago tayo magpatuloy, wag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. So, hindi ko alam kung kaya natin magtagal ngayong gabi kasi tinatapos ko po yung aking thesis proposal and medyo malabo pa yung may mga ideas na malabo pa para sa akin. So, ayun. Ano nangyayari? So, ito na nga, natuloy nga nag-convene ang Senado kanina as impeachment court. So nakita naman natin, di ba, inumpisahan, and like we mentioned earlier on, uumpisahan yan with certain rules. Una, in-acknowledge muna nila yung pagtanggap nila ng impeachment articles, yung articles of impeachment at ang mga attachments nito. Ang mga attachments, usually yan yung bulk ng ebidensya. Barring, except of course, para dun sa mga magtetestigo pa at magdadala pa po ng mga ng possibly ng additional documents during the course of the trial. So anong i-expect natin? First, they will set the rules, and next, they will conduct the pre-trial. Pero bago niyan, ang importante ay nakapag-convene na sila, nakapag-oath na ang mga senador bilang mga mahistrado ng impeachment court dito. So, talakayin naman natin ano ang mga peking balita na nilabas bago ito nangyari. Kundi tayo magkakamali, ibang mga ang buga, kumbaga, ng mga nasa kabilang parlor ay kaya daw nagkaroon ng change of leadership ay para daw hindi matuloy ang impeachment. At marami pang baka sakali na hindi daw matutuloy, hindi daw magko-convene at all ang Senate as the impeachment court or immediately i-dismiss yung petition. So, yan. Hindi po yan nangyari. Ang isa pang hindi nangyari ay hindi rin nagbago ang liderato ng Senado. Tuloy pa rin bilang presiding officer ng impeachment at Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. So, dun sa mga nagsasabi kahapon, mapapalitan na yan, hindi po sasabayan ng majority ang kumbaga, hindi nila sasabayan yung challenge sa leadership ng Senado, yung challenge sa majority with their own internal challenge. So, alam natin na isa sa pinakamahalagang strategy or lesson kapag nasa isang conflict ay you do not fight a war on two fronts. So, yung challenge sa leadership mukhang sa ibang araw na mangyayari yan. At yung tuloy-tuloy na pag-aambisyon ng kabila ay, well, hindi pa naman natitigil. Ngunit, as of today, wala talaga silang numero. Kahit na nakuha na nila yung dalawang so-called independents, wala naman talaga sila sa bilang kahit noon pa. So, it is still 13 to 11. Hindi naman, kinakount pa rin naman si Senator Bato de la Rosa. So, kumbaga, everybody who was expecting na magka-conflict, magkasagutan, magkaroon ng some excitement, wala pa nangyaring ganon. At tuloy na po ang pag-i-impeach or ang impeachment trial. So,
marami akong nakikita din ng mga komento tungkol kay Senator Migs at saka kay Senator JV. Nagkwento, naalala ninyo, nag-press conference si Senator Alan Peter Cayetano at mayroon siyang kinwento na nakausap na daw niya 2 weeks before at sinang-ayunan siya, sabi doon daw siya sa Mayorya. Pero about a week later, nakausap naman ang kabila at sinabing ando naman daw siya sa minority. Ang nangyari ay nung dumating na yung actual na botohan, nag-abstain siya. Pero inoffer naman sa kanya daw ang majority floor leader. That's like the second highest post. Okay. So, ano ang hindi natin masasabi ngayon? Number 1, para dun sa mga nagtatanong, di natin alam kung ganong katagal ang impeachment trial. Kasi, posibleng may mga issues that could lead to an outright dismissal, or there might be issues that could lead to the exclusion of certain evidence, or there might be admissions that would shorten the trial, or it could also take a long time. Halimbawa, maraming kino-contest, maraming issues na kino-contest, maraming may evidence na kino-contest. It's possible that the impeachment proceedings could be interrupted with a petition for certiorari kung mayroon hindi mapagkasunduan katulad nga dun sa admissibility ng evidence. So, we will not be able to say at this point kung gaano magtatagal ang impeachment trial. Normally, it takes about 2, 3, maybe at most 4 months. Pero, diba, hindi natin masisiguro at this point. So, anong mangyayari dito? So, sa umpisa, gagawan nila ng rules. So, dadagdagan nila yung existing rules nila, magtatala sila o magtatalaga sila ng mga additional rules, or ia-apply na lang nila suppletorily ang rules of court. So, pagkatapos, magkakaroon ng pre-trial. Kung totoo yung sinasabi nila earlier on, no? Sa pre-trial, pre-mark na nila yung ebidensya. That way, kapag pinipresenta yung documentary evidence, nakamarka na. So, kung kunwari, may witness doon, sabihin ng witness, base doon AMLA report, AMLC report, mayroon siyang deposits of 2 million but not 2 billion. So, sasabihin ng, let's say ng defense counsel, I am showing to you a document that has the title AMLC report dated so-and-so and signed by a certain ganito-ganito. Do you recognize this document? Sasabihin ng witness, I do. That is the AMLAC report that I am talking about. Do you see the signature here? Sasabihin ng witness na, I do. Do you recognize it? Yes, I do. Why do you recognize it? Because that is my signature. Ito yung mga standard. So, may mga ganyan. So, in the meantime, malilista yung mga witnesses, malilista yung mga documents at malalagyan kaagad ng marking para mabilis. Ano pa? During a pre-trial, siniset na nila kung ano yung issues. So, ano yung mga possible issues? Well, titignan. Normally, in a criminal case, ang main issue dyan is whether or not guilty yung tao. Pero pwede ka rin mag-admit ng certain things. Halimbawa, sasabihin ng, let's say, ng isang witness, as part of our admission, sasabihin ng prosecutor, we admit that, that the witness, Mr. Madriaga, is confined into ganito, may mga ganyan. Sabi ni Flowers, may chance pa bang mapalitan si SP Cayetano as head judge? Unang-una, presiding officer po siya. Pangalawa, parati naman, hindi ba sinabi ko sa inyo na ang saligang batas natin was originally drafted to be similar to a parliament, to be parliamentary. So, pag parliamentary, pwedeng anytime magbago yung leader. Pwedeng anytime pag may vote of no confidence, mapalitan lahat ng mga sitting officials. Okay? So, yes, every time magbabago yung mayorya, it is quite possible na mapapalitan not just the presiding officer but everybody else. Meaning yung mga heads of committees, sino yung pro tempore, sino yung minority floor leader, yun. Sabi ni Mirna, ipapatawag ba si Madriaga? Di natin sure. Given na ang sama ng showing niya,
Wait lang, nahigit ng cat ko yung, ayan, hindi, okay na. Given na, naku, nawala yung train of thought ko. Yun. So, ipapatawag ba si Madriaga? Given na ang sama ng showing niya during the house, dun sa hearing ng Committee on Justice, parang ang dami niyang inconsistencies, umiiyak pa siya pero pinupunasan niya yung labas ng glasses niya, yung mga ganon. It's up to the prosecutorial team to prosecution to decide kung sa tingin nila makakatulong pa ba ang testimonya ni Mr. Madriaga o dapat they come up with other witnesses na lang. Sabi ni Lakshmi, bakit gagawin nila minority? Ala pa nga nagsisimula si Atty. Alan Palitan, di pwede ata yan. Ma'am, walang nagsasabing hindi yun pwede. Wala pong batas nagsasabi. Kailangan nakapag-umpisa at bigay serbisyo na yung grupo. Wala pong pipilitin nyo. Hindi pwede yan. Sabi kayo kung may rule, kayong nalalaman na ganun, na nagsasabing ganun. Pero sa ngayon, wala talaga akong nakikitang rule na hindi yun pwede. Yes, kahit bukas, pwedeng magbago ang lahat. Pero wala tayong naririnig na may movements. At as far as we can see, hindi matinag yung 13 at kailangan lang kumapit yung 13, hindi mababago yung liderato. Sabi ni Jenny, I think isa sa pinaka-importante ay i-determine yung standard of proof or quantum of evidence na tinatawag natin. Yes, posibleng isa yun dun sa mga issues na kailangan talakayin at pagkasunduan during the course of the pre-trial. Pwede po yun. Sabi ni Strictly, tama po ba ang pagkakaintindi ko si Kong Luis to pa din magiging chief prosecutor? Well, we don't know who is going to be the lead counsel, pero it can be any of them. Sila po magde-decide niyan. Sabi ni Solal, good evening, matanong lang po, ilang boto po need sa Senate para ma-dismiss ang impeachment and if for conviction, di ba po 16 votes ang needed? Pag di umabot, acquitted na po agad. Sana po mapansin. Huwag naman po yung mga ganyan na passive-aggressive. Anyway, sabi nila, to dismiss, it is possible majority vote lang. But isa pa yan sa issues that can be settled via the drafting of new rules. Thank you kay, naku, hindi ko alam yung name. If ever makakasuhan si Senator Jinggoy, sandali, there's so many cat hairs. If ever makasuhan si Senator Jinggoy, mababawasan po ba ang majority? The Senate will have to set the rules for that. Kasi hindi naman siya hindi naman siya natanggal bilang senador. But the question is, will he be allowed to cast his vote in absentia? Sabi ni John Luis, mag-resume na ba ang hearing ng mga confirmation ng mga cabinet secretary sa Commission on Appointments? Pagka may na-appoint, kasi sa ngayon puro acting yung mga kalihim. Kung mababawasan ng members ng Senate judges ay maaari ring bumaba ang requirements to vote for impeachment. Yes, kasi sa ngayon 'di ba 23 lang sila. So, yeah, it will depend on the majority. Wala kasi si Senator Angara. So, yung mga ganun, pag permanent yung mabawasan. But remember, pagka ikaw ay nakulong, hindi necessarily ibig sabihin hindi ka na senador. So ang tatalakayin na lang ay kung papayagan mag-vote nga in absentia. If hindi po makonvict si Sara with 16 votes, automatic pa dismissed yung case? Yes. Automatic. Can the defense team summon Madriaga as a hostile witness? Bakit magiging hostile witness? Witness nila yun. Sana malagay siya as a witness stand para siguradong blood. A defense team as a hostile witness. Posible.
Sabi ni Anthony, naiinis ako kay JV, bakit sa minority pa rin siya? Di ko na siya iboboto sa next elections. Kasi gusto niya ng committee chairmanships. Wala siyang makukuhang chairmanship kung independent siya. Legal po ba ginawa ng Akbayan Youth na nagpaskil ng poster ni Senator Bato na wanted? No. Kasi wala naman reason para sabihing wanted siya. Hindi pa nade-determine ng local Philippine courts kung ang warrant ng ICC ay kikitanin. Thank you for the reminder. Sabi ni Stephen, the administration knows they don't have the numbers to convict Sara Duterte. It's the Blue Ribbon Committee that they don't want it given to Marcoleta or anyone else except Lacson. They want a cover-up. Can't it be both? Kasi if it was just that, yung rabidness, kumbaga, yung paulit-ulit silang nag-a-attempt na bumalik to claw their way back into the leadership. Kasi kung isang dahilan lang, nani-negotiate yan eh. Pero yung masyadong marami ng hinihingi, hindi. Sabi ni Lakwatsyerong Bisaya, mahirap pala ang independent, makikita mo ang bias. Sabi ni Lone Wolf, so pwede po silang makasuhan nun. Dalawa, malicious mischief dun sa paninira ng walls or pagdudumi ng walls. Pangalawa, pwede siyang libel. Pero si Senator Bato ang kailangan mag-file. Pwede ba nila ma-open yung box from BIR during impeachment? Hindi nga binuksan ng Kongreso eh. So ako ang tingin ko hindi rin bubuksan yan ng Senado. If mabago ang leadership ng Senado, posible din bang magbabago ang mga posisyon ng mga senador in the middle of the... Lahat. Kasabi ko nga lang lahat. Kasi dinideclare na lahat ng positions are vacant. Sabi ni Dimitri, ba't po ang dami ng galit sa BBM at DDS? Mas maraming DDS. So, sorry na lang kung hindi kami nag-agree sa sinasabi niya. Naniniwala ako dun sa presidente. Pero yung sa DDS, sabi ni your last letter, kailan po ang trial proper? Need po ba nandun si VP? No, she doesn't need to be there. Wala sa rules na required siyang pumunta. It is actually her right to be there. Pero she can refuse to exercise the right. So, yung mga kailan, hindi po natin alam. Depende po yan sa pagtakbo ng Senado. Wala po pong calendar na ginagawa. Sabi sa isang komentaryo, hindi maalis si SP Alan basta hindi ilalagay si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee head. Takot sila kay Marcoleta. Eh, paano naman makakapagdikta yung mga takot kung hindi naman sila nasa mayorya? Bakit kulong ka agad? Hindi ba pwede kasuhan muna natin? Okay, pwede kung kakasuhan siya. Sabi ni Jeka, yun po bang defense team ni VP Sara pwedeng mag-cross sa mga witness? Oo, this is a trial. Magagalit na naman pag hindi nila makita si VP sa impeachment hearing. Hindi ba si CJ Corona, pinapunta siya with a special order coming from the presiding officer, si Enrile, pinapunta siya. Although originally, but he could refuse. Kaso dumating siya. Bakit pinipilit ninyo? Hindi talaga yung impeachment kinatatakutan nila kundi flood control. Excuse me, sa inyo na naman narinig niyan, hindi pwedeng pareho. Ganito yan, ha? Katulad ng ginawa nila dun sa House, merong mga tao na gusto rin ibabad sa public opinion yung mga mali-mali nilang impressions tungkol sa kanyang nakaraan, financial transactions, etc. Bakit? It's a form of campaigning against her. Parang binabaliwala ninyo yung impeachment just because you think that they have the numbers, but there are other things that they can do that it would be difficult kung hindi atin yung presiding officer.
So, grabe kayo. Bakit ganun? You don't have to stick with just one. O narinig ninyo na, yung blue ribbon talaga yung hinahabol. Oo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi rin nag-worry yung mga yan doon sa impeachment. Ano yun? Hindi na kayo mag-aalala? Hindi na mag-aano? What you think na sure hindi nagbabago yung yung mayorya? How do you know? Kaya nga 'di ba tanong kayo ng tanong, mapapalitan pa ba yung mapapalitan pa ba yung liderato? Oo, pwedeng palitan 'yan at any time. Sabi ni Ann, bagay yung sungay mo, Mi. Pero sa'yo, hindi bagay kasi pangit ka na eh. Hi kay Isabel. Sabi ni Jack, excited po kasi makita mag-cross si Attorney Season. Attorney Season? Sabi ni RLM de Venecia, sabi nila nagagalit na raw ang mga DDS, KSP, ACP dahil sa pag-convene ng impeachment court. Ano akala ninyo? Ang dami kayang abogado na DDS na pinopost na, yes of course, tutuloy yung impeachment, ay obligasyon ng Senado yan. However, there are legal defenses that are available. Paano yan mga pare attorney walang kwenta? Ano yung paano yan mga pare attorney walang kwenta? Ano yun? Hindi ko nagigets eh. Sabi ni Rainier, sana di mapalitan leadership ng Senate, mas okay na si APC. Hi kay Boise, kay Kisto, kay Skidmark, kay Disregard, kay Joey Esguera. May grounds po ba ang NBI sa nangyari? Grounds for what? Sabi ni Isobel, sinusulit ko na po ang pag-watch ng live. Malapit na kasi ang klase. Ako nagka-klase, trimester kami. Koleta dapat sa BRC para maimbestigahan na ang flood control, mahuli ang malalaking isda. Siyempre, ang daming cat cares. Mahangin kasi eh. Bawal na po yung senator, judges mag-share ng kanilang thoughts about impeachment para maiwasan ang pagiging biased. Kasi yes, normally, it's just prudent to do that. Siyempre, para mapalagay yung loob ng mga nanonood at saka yung mga partido. Sabi ni PJ Cando, grabe TV5, napaka-biased. Sabi sa balita, kaya daw bumaba ng todo ang piso dahil sa gulo sa Senado. Nakakaloka. Anong ibig sabihin nun? Last year pa bumababa yung halaga ng piso. What do you mean, kamusta yung interpretation ni Justice Leonin? Interpretation ng ano? Paki-complete yung mga katanungan kasi kahit i-flood nyo pa yung comment section, kung hindi naman kumpleto yung katanungan nyo, most likely di ko na lang papansinin. Pwede po ba mag-vote si Senator Bato in any impeachment motion kahit di siya nanumpa today? Pasusumpahin siya pag dumating siya. Sabi ni GHQ, interpellation yata. Hindi naman nag-i-interpellate ang mga justices. Nagtatanong sila. Sabi ni Rain, pag isa po kaso ni VP na dismiss, lahat po ba ng kaso madidismiss rin? Hindi po, kasi several counts, several charges. Baka oral arguments. Oh, pero which one? Sabi ni Hermosa Tongko, gobyerno laban sa gobyerno na ang labanan. Ayaw talaga nilang tumigil hanggang di nila napapabagsak mga Duterte. Well, not gonna happen. Sabi ni Gilbert, ay nawala. Dapat ba magpakita si Inday sa Senado? No.
Sabi ni Litsky, Ma'am Attorney, dami Kanino po ba kayo, ma'am? Sa sambayan ng Pilipino. Sabi ni Tokyo View, salamat po, iba pa rin may alam sa laws. Sabi ni Feng, grabe si Mel Tiangco, akala niya yata na-trap niya si Sen Robin, pero pinatunayan ni Sen Robin na matalino siya. Okay, I don't know what you're talking about. Thank you kay Lynn Luz. Kay Gerson Gems, maraming salamat din po. Kay Gerson Gems uli. Sabi ni John Paul, ano po masasabi niyo sa 6 billion sa bank account ni Sarah? Unang-una, walang 6 billion. Kinakount yung transaction, so every time may deposit, withdrawal, dagdag na interest, etc., lahat yon ay ina-add up sa mga transactions. So, kahit yung bawas, dagdag ang consideration nila. Pangalawa, yung alleged 2 billion na dineposito ni Attorney Man Scarpio, and no, not Inday Sara Duterte, ay actually 2 million lang, nagkamali ang BPI, kinorek nila yon pero hindi yun binasa ng AMLC. So, walang katotohanan yung sinasabing 6 billion. Pag mabigyan siya ng TRO, yes, he can attend the sessions without fear of arrest. Pwede po ba mabawi, nasaan na yun? Yung pardon ni Idol Sen Robin sa ginawa niyang pagtulong kay Sen Bato? Walang crime dun sa pagtulong niya kay Senator Bato. So there's no reason to consider anything else. Sa level ng job nila, may ganitong inconsistency pa na ang 2 million naging 2 billion, fishy. Maybe, but it was years ago. Sabi ni Ruel, ano pong update? Diyos ko, yun ang pinaka-nakakaano na tanong. Update. Sabi na binigay ng Supreme Court sa presidente para magpa-hair follicle test. Pwede bang baliwalain ng Malacanang yun? Last time ko nang sasagutin yan. Number 1, hindi pa natin alam. Okay, kung tapos na. Number 2, comment yung pinapagawa sa Malacanang. Number 3, ang representante ng Malacanang Solgen, posibleng humingi ng extension yung Solgen. So, later on na natin malalaman kung nakapag-submit o hindi. Pwede bang ibaliwala? Pwedeng hindi sila sumagot, which means na gagawa lang desisyon ang Korte Suprema na wala silang input. Sabi ni Gilbert, kailangan natin ng mga nationalistic na kabataan ngayon kagaya ng Brave 13 sa Senado. RLN De Venecia says, do you see VP in there resigning the middle of... No, she already said it, she will not. Sabi ni Mel, 16 votes is mandatory requirement to convict VP Sara regardless of how many active senators. No. So, it's not about active senators. It's about how many senators there are. And then you'll have to make rules kung pwede ang voting in absentia. Sabi ni Chris, nakasumpa po ba si Sen Bato through video conference? Hindi. Hindi na ba pwedeng kasuhan si Sen Bato dito sa PH for crimes against humanity? Pwede. Pero that means na hindi siya muna mapapadala sa Hague. Bakit mapilit sila na sa ICC? Hawak na nila ang power. Well, hawak nila yung imagined power. Pwede po bang mapigilan yung term extension kung sakali? Dahil mangangailangan niya ng mapigilan ng term extensions. Depende kung paano gagawin yung term extensions.
Sana po maging spokes po kayo ni VP Sara kapag nanalo po siya as president sa 2028. I'm pretty sure na marami naman kaibigan at mga kakase si VP Inday na mas mauuna pa sa pila na ma-appoint. Kasi hindi ako nakapila eh. If ma-quit si Sara, sabi ni Iolorvida, can the same people refile again their impeachment complaint? Yes, pero baka hindi matapos. Hi, Jepson. After po ba kay Sara, ma-impeach po ba si Marcos dahil sa flood control? Wala pa po kasing nakahain na reklamo eh. So titignan natin. Sabi ni this is T98. Di ba nga si Bong Revilla nasa lineup ni BBM as senator? Pero ngayon, pinakulong siya at kasama pa talaga ibang preso. Unlike noon, nung nakulong sila ni Jinggoy. Si Bong Revilla nasa lineup ni BBM. Opo, pero hindi siya nanalo. Happy birthday, Berlin Wiggers. Sabi ni Alan, dapat ang ikulong nila si Trillanes kasi siya ang dahilan bakit nagkakagulong Pilipinas. Dahil sa mga kagagawan niya, ginagawa niyang police force na ICC ang NBI, which yung ibang bansa tinatabla lang ng ICC. Sabi ni Rainier, I don't think VP Sara is not computer literate. Okay. In other words, computer literate siya. Hi, Sir Art. Joey, thank you kay Miss Marichu at saka kay Ate Maymay. Sabi ni Joey Esguerra, how come di pa mag-intervene Supreme Court? The Supreme Court does not intervene. You have to file a petition. Sobrang grabe na ang ginagawa ng gobyerno. You still have to file a case po, and a specific one. Sabi ni Francis, po pala nasabi ni SPAPC, kami ang last line of defense for Chacha. Ay, oo nga pala. So isa pa pala yun. That's a third reason kung bakit kailangan ng mga allied sa administrasyon ng mga senador na maagaw yung leadership ay dahil nga sa Chacha. So Chacha, impeachment, flood control. Ang saklap, natali na sa senador tapos nakulong pa. Oh. Sino yan? Bakit hindi napigilan ang pagdala sa KPRD sa The Hague? Hindi lumabas yung decision, well, hindi na-file ng maaga yung petition for habeas corpus. At yung na-file na petition for certiorari, dininay. Okay, guys, yung mga tanong na kailan lalabas, kailan matatapos, kailan mag-umpisa, hindi po natin alam unless ina-announce ang kalendaryo. So halimbawa sa Supreme Court, we don't really know how long it takes for them to make a decision. Iba-iba po yan. Actually, half, nasagot ko na yan. Kahit i-flood nyo po yan, hindi po, nahihirapan ako ng paulit-ulit yung kasagutan. So, anytime pwede palitan ang liderato ng Senado or ng House. Depende kung nagbago yung makeup, sino ang majority, sino ang hindi. As far as the Senate siege is concerned, sabi ni Stephen, it's either BBM is lying or Mr. Matibag did not follow BBM's order to leave the Senate premises. The GSIS request for NBI is a BS excuse. What do you think? I already gave my thoughts on this one. I think self-evident naman po yung mga non-truths na sinasabi ng mga ilang kawani dyan. Sabi ni Marky Mark, Intel ba kayo na solid yung 13? Unang-una, hindi ako Intel, baka intelligent. So far, alam ko solid yung 13. Pwede ba uli bumalik si Soto? Like I said, basta magbago ang composition,
yung mga dating mayorya, baka magbago ng isip and so on, pwedeng bumalik. Wala pong nagpipigil. Pwedeng magpalit ng liderato at any time kung magbago ng isip yung mga senador. Sabi ni Wenwen regarding sa ethics complaint ni Sen Robin kay Sen Kiko, pwede bang masuspend si Kiko ng 6 months? Kung may panalo yung kaso, possible. Pwede rin naman kasing mapagalitan lang, admonition. Sorry. Sabi ni Strictly, di maiwasan mapaisip that the siege of the Senate is matibag, trying to get brownie points like what Torre did, but it blew up in their faces and John Vic has to be there to clean up the mess after. Hindi. Naniniwala ako na inutusan siya talaga. Walang magtatangka ng ganyan na senador yung babanggain mo kung hindi ka nakasandal sa mas mataas na nasa mas mataas na posisyon. Bakit ang tagal magdesisyon ng Supreme Court sa petition sa impeachment? It could be anything. Mabigat yung caseload, dami-daming cases na hinaharap sa kanila. Posibleng mahirap yung katanungan, yung issue na kailangan nilang i-decidean. So, yun. Is it just me? Notice ko lang wala attorney sa kakamping. Si Kiko, Pangilinan. Sabi ni John Lewis, I hope Senator Bato is safe right now knowing na most of us don't know his whereabouts. Sana hindi nadukot ng mga siraulo. Sabi ni C, may iba lang po ako. Been thinking about sino kamukha mo but now I'm certain there's this pilot named Cheska Karandang. OMG, para siyang anak mo. She's really pretty. Pwede kong i-claim. But I'm so glad na merong gano'n. Praying naman na tumindig yung 13 hanggang sa huli, sabi ni Sir Ray. Sabi ni Francis, ano po masasabi kay Reto Hadarisa? Kayo naman. Hindi naman masama yun, magpa-retoke. Ang masama, yung pagka, may mga statements siya na hindi suportado ng ebidensya, pero malakas ang loob niyang sabihin against other people. Tapos pag siya naman sa kanya naman nangyari, she goes to court. Parang, I think dapat mas mahaba ang pasensya niya sa ordinaryong mamamayan dahil sinabi na ng Korte Suprema kahit noon pa na hindi pwedeng balat sibuyas ang ating mga mambabatas, mga opisyales. Sabi ni John Paul, money laundering ba yung kay Sarah? No. Ang money laundering po kasi kailangan yung mapatunayan na may nilabag siyang criminal law. Halimbawa, kung ikaw ay kidnapper, o yan, papatunayan niyo yung kidnapping kasi ang ibig sabihin ng money laundering, mayroon kang ginawang krimen kaya nakakuha ka ng malaki na pera. So, yun. Yung predicate crime. So, walang money laundering kung walang predicate crime. At hindi mo pwede, halimbawa, sabihin na, patingin ang mga deposits nyo, tapos pag nakita ninyo yung mga deposits, kada deposit, i-questionin o may innuendo na, aha, bakit ang laki nitong deposito mo? Yung mga ganyan, kailangan patunayan nila kung meron silang paratang. Uulitin ko ha, kung kasuhan si Senator Bato dito for crimes against humanity, hindi pa siya pwedeng ihatid sa kabila. So, ang kailangan ay, number 1, either may hukuman na kikilalanin yung warrant, or number 2, pag hindi kinilala yon ay may proseso para ma-establish na siya po ay dapat ipadala doon. Halimbawa, doon nga sa crimes against humanity. Sabi ni Rainier, ang impression ko po sa inyo ever since ay you are well-mannered and soft-spoken pero firm. Next. Sana all. Ay, ako pala yun. Thank you. Sabi ni, walang name, pwede bang ganap sila ng evidence while on Senate trial? Pwede, pero yung kung gagamitin mo yung coercive power ng Senate impeachment court, posibleng hindi sila payagan.
Thank you kay INV at saka kay Ruth Bangkuang. Nax, maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Paknay Clips, pag lumabas na po yung TRO, pwede nang lumabas si Senator Bato. Until magkaroon ng decision, either ang Korte Suprema o may trial court na mag-try sa kanya, maglilitis sa kanya, at at sabihin na, well, kung ma-dismiss yung sa court, sabihin halimbawa na mali yung warrant, there's no such thing as a warrant, etc., daan sa court, o yun, hanggang that time, hanggang sa pagka nagdesisyon tapos sinasabi na hindi pwedeng i-serve yung warrant, so okay, until such a time as magka-warrant siya ulit. Excuse me, sorry po. Nakakahawa yung hikab ko. Naku, pasensya na po kayo. Mahaba ang araw ko. Sabi ni Noah, ba't di pa nakukulong si Trililing sa dami ng ginawang kasinungalingan? Kailangan yung kasuhan siya. Hindi pwede naman yung, ang sama-sama niya, tapos titignan niyo lang. Dapat, kasuhan siya. Good night, Ken. Can't stop yawning. May team replay pa naman. Hi, Ma'am Tina. This minority is poised to be the most hated bunch in the history of the Senate. I remember, ang tagal before ko napatawad si APC for the corona impeachment. Agreed. Sabi ni Kambal, grabe ang attack ng mga deans of law schools about the automatic arrest using the ICC warrant. It seems they forgot that we have a working judicial system. Nakakalungkot lang. But remember, they don't really represent anybody. They're the deans of their law schools, yes, but that doesn't necessarily mean that they are expressing the opinions of their students or the communities that they traverse, kumbaga. Sorry po. Paano if di makakadalo sa botohan si Bato sa impeachment decision? Hindi siya makakaboto. Halimbawa, makasuhan at makonvict si Trillanes, bailable ba? Depende sa krimen po yun. Sabi ni Len, bakit nagigil silang kuhanin si Senator Bato? By all means, pwede po ba sila concrete evidence? Na I think kasi rin na na kasi senador siya. Mas marami silang magagawa kung makokontrol nga nila yung mayorya sa Senado. Unfortunately, isa lang siya. So, hindi na-apektuhan masyado.